Char? Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog. Char, for our today's episode, pag-uusapan natin ang isa sa mga topic, ang isa sa mga kinababahala ng ating mga aplikante punta dito na naiinip sa paglabas ng kanilang mga working permits. Charot, lang. Ayan. Pag-uusapan tayo isang concern, guys, since may mga this past few days, naka-receive tayo ng ilang mga message sa ating mga followers and subscribers na denied and refused ang kanilang mga working permits bound for Croatia. So, aalamin natin yan. Sinaliksik natin ng kineme, mga chinemberlu, ang mga ilan sa mga pwedeng mga posibleng dahilan kung bakit nga ba nare-refuse ang inyong mga working permits bound for Croatia. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers. Yes! Char. Again, guys, happy 5K sa ating lahat dito sa YouTube and happy 19,000 followers din sa ating TikTok. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumate, sa lahat ng mga nag-congratulate, sa lahat ng mga talagang patuloy po na sumusuporta sa ating mga platforms. Again, guys, from the bottom of my heart, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo. Hindi man tayo magkakilala personally, but nagkaroon tayo ng connection sa ating mga platforms. And kaibigan ko na rin kayong lahat, guys. Tayo ay isang pamilya. So, ayun. So, ang oras natin ngayon ay magka-alas 5. Uwi ko lang actually. And magluluto tayo ng pang-ulam pa kasi gutom na ako. So, pang-4 na linggo ko na itong pang-umaga sa schedule. Hopefully, ay tuloy-tuloy na. Hopefully, nawa, diba? Parang putla-putla ng labi ko. Tingnan nyo naman po labi ko. Para na kung ano. Ayan. Hopefully, tuloy-tuloy na. Kasi nag-expect na ako na hopefully, panggabi naman ako. Parang, let's see next week kung ano magiging schedule natin. Kung tayo ba ay malalagay sa panggabi o pang-umaga pa rin. Pero yun nga, tinan nyo ng iBags ko kasi, diba? Kung ano mga schedule ko, at least maaga rin ako nakaka-uwi. And, may mga nagagawa rin naman ako, nakakapag-live pa rin ako sa TikTok, sa YouTube, ayan. So, abangan nyo, and abangan din natin yung mga pwede pa natin gawin, ang mga bagong contents natin, kasi I'm so excited since mainit na. Grabe, ang banas natin na yun naman nakasando. Actually, lagi naman nakasando, pero iba na yung init talaga. Pakita ko sa inyo yung labas. Ayan, alas 5 pa lang, guys. Pero ay, Diyos ko, ang banas na talaga yung mga halaman ko. And bumili pala ako ng isang bulaklak. Ayan ulit. Para sa ating ika-5,000 followers, subscribers sa YouTube. So, ayun. Magluluto muna talaga ako kasi hindi pa talaga ako kumakain. Kaya mula kaninang umaga pumasok ako. So, isa-isahin natin, guys. Again ha, short vlog lang to. Short vlog lang to. Siyempre, bago ko naman ito gawin ay research naman tayo ng konti, ayan, nang hingi ng mga opinion, kung bakit nga ba may mga nare-refuse na mga working permits, lalo na kung legit ang inyong mga employers na in-applyan. So, may mga nare-refuse bang mga working permit kahit legit ang employer? Yes. Meron po nare-refuse na mga working permits kahit pa legal, kahit pa legit ang inyong mga employers. So, isa-isahin natin yung mga posibleng dahilan bakit po nare-refuse ang inyong mga working permits. Ayan. So, hugasan ko lang itong kawali. Ito uulamin ko. Hotdog, sausage. Masarap ito. So, okay. Ano yung isa sa mga dahilan na pwede pong maging dahilan kung bakit nga ba nare-refuse ang inyong mga working permits? So, una, guys, possible po kasi na hindi naka-properly registered ang inyong mga employers dito sa Croatia para makapag-hire ng mga trabahador. Kahit pa local hiring yan or outside Croatia kayo i-hire or pa-process yung mga working permits. Kung hindi po naka-properly registered ang inyong mga employers dito, kahit pa yun ay legit, yun yung isa sa mga aspects bakit po nare-refuse ang inyong mga working permits. So, may mga nag-message sa akin na mga kailan lang. Actually, ilan ba sila? Siguro mga 3. Yun. Na
3 months sila naghihintay ngayon. Tapos, out of the sudden, bigla raw nag-message yung kanilang agency sa Middle East at sa Pilipinas. Ayan. Bakit nare-refuse ang kanilang mga working permits? So, again guys, I'm so sorry to hear that. Again, alam mo yun, parang ando ka na sa climax yung paghihintay mo. Parang na-excite ka na at the same time. Nilook forward mo na yung magiging buhay mo dito sa Croatia. Pero siguro, mayroon talagang mga plans si Lord na, alam yun, hindi ka dinadanay sa isang bagay. Sabi nga ni Katrio, nag-ready ba? You are only redirected. Yun na lang isipin nyo guys na baka hindi pa talaga sa ngayon or baka meron pang ibang mas bongga pang opportunity ang naghihintay sa inyo, hindi lang sa Croatia. So again guys ha, lagi ko siya sabi, hindi katapusan ng inyong pag-a-apply o hindi katapusan ng mundo kung ano man yung nangyari, ano man yung na-experience nyo ngayon. So, makipag-coordinate kayo sa agency, ano yung next step, ano yung magiging plan B since na-refuse nga ang inyong mga working permits bound for Croatia. So, si agency lang po ang makakasagot niyan. And yun nga, I hope na magkaroon kayo ng final agreement. And I hope na for the second time, mag-a-apply kayo kung sa Croatia man ulit o sa ibang part ng Europa, kung sa Europe, yung Europe bound man kayo, I hope na tuloy-tuloy na. And I hope na mas mabibilis pa ang inyong pagpapaprocess. Lalo na kasi nga season na has started already dito sa Croatia. So, again, syempre, lagi ko sasabi na 6 to 8 months na paghihintay ng mga working permits, di ba? So, ayun. I hope talaga na finally, for the second time, ay magtuloy-tuloy na ang inyong mga application. Chak! Okay, ang next mga kabayan, ayan. So, what if properly registered naman po, sir, si employer? Naka-register naman siya, pero refuse pa rin. Okay, ang isa rin po sa mga aspect na dahilan kung bakit po nare-refuse ang ating mga working permits ay may mga incomplete documents na nagsusupport po sa inyong application sa pag-a-apply ng working permit. So maybe nagkaroon ng pagkukulang si employer or si agency or what. Pero siguro nga si employer, since si agency kasi is more on documentation guys. Again ha, huwag nyo aawayin sa agency kasi ang mga agency natin ay more on documentation. So kaya po nare-refuse ang mga working permits ay yun nga, possible sa employers end din. So pwede siyang naka-registered pero may mga kulang na documentation o mga documents na hindi na isubmit sa employer nyo sa police dito kung saan kayo mag-work. So, ayun. Kaya kailangan i-make sure nyo kay agency, kung meron kayong mga idea pa, ito po ba mama, hindi pa kailangan? Ito po, baka kailangan po ito. Ayun, makipagtulungan din tayo sa agency. Pero yun nga, employers end din kasi yung may problema kung bakit nare-refuse. Kasi sa agency nga kasi ay taga-tanggap lang, ay taga-endorse. So, ayun. Char! Ang sunod natin mga kabayan, okay, isa sa mga dahilan kung bakit nare-refuse, possible po na mayroong violation ng inyong mga employers. Ayan, may bad records, may naging reklamo sa mga dating tao. Ayun. So, again nga, di ba sabi ko, hindi kayo nadadanay, nadadirect lang kayo. So, malay nyo, what if yung employer pala ninyo ay may violations, ay mayroong nireklamo, o nireklamo ng mga dating tao. So, at least, ngayon pala, wala pa kayo dito, naisalba na kayo. Kung yun yung dahilan, ha? Kung about violation, ang kanyang naging dahilan, bakit na-refuse ang inyong mga working permits. So, ayun. Marami kasi dito, actually, sa Pilipinas, galing sila ng Pilipinas, may agency sila dyan sa atin. Ayun. Pag chinek nyo sa work abroad yung kanilang license, para in consideration pa ata yung ganun, yung status. So, ganun, meaning may reklamo. Although nakapunta sila. Pero yun nga, parang, ang tawag dito, yun yung pwedeng maging dahilan, guys, kung bakit nare-refuse ang inyong mga working permits. So, ayun na, kabayan, nareklamo yung agency sa Pilipinas. Actually, agency naman siya, and employer din at the same time. Kasi hindi sila nagkaroon ng parang pagkakaintindihan since dumating nga sila dito ng winter. So, again, guys, ha, lagi kong sinasabi sa inyo, kung kayo ay meron ng stable na trabaho,
kung nasang bansa man kayo ngayon, and ngayon pa lang kayo mag-a-apply. Malamang sa malamang, kalagitnaan ng season na kinarating dito, ang worst pa doon guys, ay kung winter kayo dumating. Ngayon, ang dami talagang walang trabaho ng winter dito guys. Ngayon lang ulit sila nagsisimula magsimula maging busy. Pag-isipan nyo na mabuti bago kayo mag-apply dito. Lalo na kung inyong application ay ngayon pala magsisimula. Lagi kong sinasabi, maximum 6 to 8 months. Pero hindi naman lahat. May mas maagang lumalabas ng working permits. Pag-isipan nyo. Okay. So, ito na ating hotdog chart! Ayan, lutuin ko na siya. Ang next natin, next na dahilan bakit na-refuse ang inyong mga working permit, ito guys, ito yung mostly dahilan bakit na-refuse ang inyong mga working permits. Insufficient funds ng inyong employers. Ayan. Yun yung parang merong, yun nga, aside from violation, parang meron pa siguro mga insufficient na funds, yung pundo yung pondo ng inyong employer, o meron pang hindi binabayaran ng inyong mga employer, especially sa mga taxes. Importante yan guys, sa employer dito. Dito kasi guys, hindi basta-basta dito nakakapag-approve, hindi basta-basta kapag kailangan ng tao ng employer, ay bigla-biglang kukuha ng tao sa outside ng Croatia para mag-process. Hindi basta-basta. Lahat ng yan ay dumadaan sa proper documentation with coordination ng police. Kasi dyan po talaga, sila yung unang aalam kung ilan yung taong kailangan ng kumpanya mo, magkano yung pasahod ng kumpanya mo, kompleto ka ba, bayad ka ba, good taxpayer ka ba, ayun. So, hindi ano yan guys, hindi yan basta-basta sa employer, hindi yan basta-basta nakakakuha. Talagang dumadaan din yan sa butas ng karayong para lang makapagpa-deploy ng tao. Lalo na talaga kung kayo ay outside ng Croatia magagaling. Kaya diba, ang tagal ng proseso, ang daming eklabu, ang daming chinemberlu, ganon ang nangyayari. May mga na-encounter ako dito guys sa Dubrovnik na refuse ang working permit dahil may hindi binabayaran na tax ang kanyang employer. Totoo yan. At paano nalaman na hindi bayad? Si kabayan mismo ang pumunta ng police station kasi nga ang tagal-tagal na. So diba? Totoo to guys ha. Si kabayan mismo, dito sa Dubrovnik, si kabayan mismo ang pumunta ng police para alamin kung ano ba yung, bakit ba ang tagal ng release ng working permit ko, wala pa akong ID, mga ganan-ganan, expired ng ID ko, ganon. So pumunta siya, di ina-approve yung working permit niya kasi nga may mga hindi binabayaran na tax ng kanyang mga employer. So ayun, ito yung mostly na dahilan bakit nagkakaroon ng refusal ang inyong mga working permits. Kasi may hindi bayan, may utang pa si employer sa mga, hindi ko sure kung sa gobyerno pa o sa ano man, o saan man, basta ganun. May mga kailangan bayaran na hindi binabayaran on time. Okay? And lastly guys, ayan, bago tayo kumain, kaluluto na ng ulam ko, yung, ang isa sa mga dahilan na bakit na-refuse ang inyong mga working permits ay siguro nag-failed ang inyong employer na i-prove sa police na kailangan talaga niya ng tao. So may mga ganyan na parang overstaff na, tapos hindi yung babayaran ng tama, yung mga ganon. So ayun, di ba sabi ko nga kanina, dumadaan sa police lahat, inaalam nila kung ilan bang tao ang kailangan ng kumpanya mo bago nila i-approve yung mga working permits. Kaya may mga possible, may mga chances din, may mga instances din na may mga nagtatanong sa akin, bakit po hindi sabay-sabay lumalabas mga working permits ko? And working permits namin, sabay-sabay naman po kami nagpasa ng requirements, sabay-sabay naman kami interview, mga ganun, pero same employer. So yun din may mga chances din, may mga instances na ganun guys. Like for example, si kabayan unang na-deploy dito for this month. So ayun guys, inaalam din ng police or yung, yun nga, ng gobyerno dito, kung ilan ba sa ngayon o sa susunod na buwan
ang kailangan mong tao. So, ayun. Just in case, like for example, meron ng enough na tao sa employer, tapos mag-a-apply ulit, then na-refuse. So, meaning siguro, kung yun yung dahilan, meaning enough na yung manpower mo para doon sa operation sa kumpanya mo. So, ayun. Again, guys, hindi ako expert. Hindi ako sobrang henyo. Ako ay nataon lang na marami-rami sa inyo. May mga ilan-ilan na nakakalungkot kasi talaga yung nakakalungkot. Kung kailan nag-i-start na yung season, saka pa nagkaganito, di ba? So, nakakalungkot. I feel you guys. And alam ko yung feeling na refuse, di ba? So, nakabahan ako, guys. Parang may bulto dito sa bahay. Nagbukas bigla yung cabinet. Pakita ko sa inyo. Ay, yung cabinet ko, guys. Bigla siyang bumukas. Diyos ko, sarado yung mga bintana dito. Kinakabahan ako. Oh my God. Bigla ako kinilabutan ko yung balahibo. Biglang tumaas yung balahibo ko. So anyways, ayun. I hope nagkaroon kayo ng idea. I hope nagkaroon kayo ng knowledge at least kahit paano with regards sa mga nangyayari ngayon kung bakit may mga nare-refuse. Napapatingin talaga ako sa kwarto, guys. Nakabahan ako. Ayun. I hope na nagkaroon kayo ng idea sa ating naging topic. And I'm really looking forward na for the second time na mag-apply ulit po kayo or i-process ulit yung papers ninyo ng inyong agency sa isang panibagong employer, bound for Croatia man yan o kung saan man yan. I hope na magtuloy-tuloy na. Ha? And kumalma tayo, guys. Guys, napapatingin talaga ako sa kwarto, guys. Hindi talaga siyang bumubukas. Wait lang. Pinakabahan talaga ako. Wala namang tao dito. Chinek ko na yung cabinet ko. Nakabahan ako, guys. Yung balahibo ko tumatayo. So, ayan. So, close ko muna yung pintuan. Lord, thank you, Lord. Lord, guide me, Lord. Lord, guide me today, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Ay, sorry, guys. Ayan. So, dahil siguro maingay ako. Char! Okay, so ayun guys, pakain na tayo ngayon. And like, uwan ko pa kung makakalabas pa ako, pero feel ko talaga is ipapahinga ko muna. Ha? I hope nagkaroon kayo, ulit ako, nawala kasi ako sa focus, guys. Nawala ako bigla sa focus. Ayan. I hope na nagkaroon kayo ng idea. And if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Ayan, sagutin natin yan. And again, thank you so much po sa lahat ng mga nag-subscribe, mag-subscribe pa lang sa ating YouTube channel. Again, ayan, maraming salamat po. And before ko makalimutan, ayan, para malaman nyo kung saan ko ba kinukuha, saan ba ako nag-research, ayan, I will share po sa description ang link ng Ministry of Interior ng Croatia kung saan kayo pwede magbasa, magsaliksik kung bakit nare-refuse ang inyong mga working permits bound for Croatia. And also, kung kayo ay isang aspiring applicants, nagpa-process na, ayan, you can join also on my WhatsApp community link. Ayan, nasa description din po yan. Kung para magkaroon kayo ng interactions with your kapwa applicants, papunta dito, about visa, about working permits, ayan, mga ganyan. So, ayun, magkakaroon kayo ng interaction sa mga kabayan natin dyan sa group chat na yan. So, join na rin kayo. And again, guys, please help me to reach 6,000 subscribers and please don't skip ads, guys. Maraming salamat. And that's all for today. I will see you on my next vlog.